Ito ang naging sitwasyon sa harap ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB araw ng Huwebes. Napuno ito ng mga tsoper at operator ng pampublikong jeep na hindi sumali sa kooperatiba para sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Nagsimula na kasi ngayong 16 ng Mayo ang panghuhuli ng ehensya sa mga unconsolidated jeepney na bigong tumugon sa ibinigay na palugit. Kaya sa kabila ng matinding sikat ng araw, tumungo ang mga tsoper at operator sa harap ng tanggapan. Dala-dala ang mga karatulang No to Phase Out at No to PUVMP. Ilan sa sumali ay ang 73 taong gulang na tsoper na si Tatay Elmer dahil hindi na daw makatwiran ang ginawa ng gobyerno na panggigipit sa mga mahihirap. Masakit sa amin. Masakit kasi isipin mo, karamihan dito halos ba hindi kumakain. Madaling araw pa lang, nagiinom lang kaming kape o mainit na tubig. Kahapon, nung nakaraan, marami nang huli. Yan ang hinihiling namin na pagdaan na kung ano naman ang kalagayan namin. Sabi pa ng ilang tsoper, ano na lang ang mangyayari sa kanilang pamilya kung huhulihin at tatanggalan sila ng hanap buhay. May estudyante, kung mawala yun, wala na kami hanap buhay, gutom lahat. Ganun yun. Totoo lang talaga. Parang hindi sila tao. Wala silang awa sa mga tao na naghihirap. Wala silang puso. Hindi sila marunong tumingin ng tao na naghihirap. Kasi nangako kayo na rehabilitation lang, kung sira, hindi babase sa edad na sasakyan, 10 taon man, 5 taon. Kaya ka namin binoto, kaya ka rin nanalo nang dahil sa aming mahihirap. Kaya Pangulong BBM, huwag kang magtanga-tangahan, huwag kang magbububuhan, huwag kang pagbingi-bingihan. Ikaw po ang presidente namin, kaya ka namin binoto dahil sa pangako mo Bukod sa mga tsoper at operator, sumama na rin sa kilos protesta ang kanilang mga asawa dahil sa pag-asang diringgin ng gobyerno ang hinaing nila. Kahit init, bumabiyahe kami para kami makakain, makapagpaaral sa mga anak. Bakit ganun ang ginagawa niya sa aming mga driver-operator? Talaga nandito kami kasi nanawagan kami kay BBM, ibalik yung 5 years namin na prangkisa at huwag niya kaming idaan sa takot-takot dahil kami naghanap buhay ng maayos at marangal. Hindi kami magnanakaw, hindi kami holdaper. Dapat ang ikukulong niya holdaper, magnanakaw, hindi kami. Pero mas may panawagan daw ang mga tsoper at operator na hindi sumali sa kooperatiba kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat na bumaba na siya sa pwesto niya kung hindi niya kayang pangalagaan ang kanyang mamamayan. Dahil ang mamamayan, ang siyang pangunahing nagluklok sa kanyang pwesto, maraming nalinlang na mamamayan doon sa kanyang namutawi sa bibig niya ng magagandang pangako, na yung pangako na iyon ay napako at sa sunod, siya na ang ipapako ng taong bayan. Saan ipapako? Kumunoy ng kawalan. Sabihin, palawakan ng impounding, palawakin ng kulungan, sementeryo na lang ang palawakin nila. Kasi mamamatay na lang din naman kami sa gutom, hindi lalaban na lang kami. Huwag siya maging bingi-bingihan kasi nung pumasok siya, matalino naman siya. Ngayon, bingi na, bebe pa. Ang sabi niya, bago ka mag-eleksyon, papasok sa mga luban, na walang peace out. Ang bigas, 20 pesos. 3 taon pa lang siya. Bigas, magkano na? 60 na. 3 taon. Itong darating na sula, mag-4 na taon siya. Bakit sandaan ang bigas yan? Kaya Bongbong, magpakatotoo ka. Huwag mo lagyan ng pulburon yung utak mo. Sa huli sa text message sa SMNI News Team, kinumpirma ni Chairman Teofilo Guadis III na kabilang sa mga huhulihin ng LTO, MMDA at Philippine National Police ang mga tsoper na lumahok sa rally. May go signal na ang nasabing mga ahensya para manghuli ng mga unconsolidated jeepney na papasada. Kasi sa pag-flag down mo naman kaagad, hindi mo naman makikita. So dapat, pag nag-flag down sila, may kasama silang from LTFRB who has the data, who can identify very well kung kolorong nga yung sasakyan or hindi. But, meron din kami nire-require sa mga jeepney operators na dapat may copy sila noong kanilang approved petition for consolidation para pag sinita po namin sila, maipapakita nila na sila po ay tumupad.
Pero sa oras na mahuli ang sinumang kolorum na papasada, ay iba't ibang parusang naghihintay sa kanila. Kabilang na ang 1-year suspension ng kanilang lisensya, 50,000 pesos na multa at 30 araw na impoundment.